So yun nga po mga kaparokya, may panibagong pasabog na naman po si Anjo Iliana. At ito naman po mga kaparokya ay patungkol kay Jose Manalo. Bakit kanyo mga kaparokya tila di nagustuhan or nadismaya si Anjo Iliana nang palitan ang pangalan nito sa kantang Bakit Papa ng Sex Bomb, na instead na Anjo Iliana ang dapat banggitin sa nasabing kanta ay Jose Manalo ang ipinalit sa pangalan nito. So nakadidismaya nga po talaga kasi yun mga kaparokya, pero sino ba siya para magreklamo? So yun nga po mga kaparokya, last Saturday ay nag-reunion nga po ang Sex Bomb sa nasabing noontime show. At isa nga po sa naging highlight nito mga kaparokya ay yung palitan ang lyric ng kantang Bakit Papa ng Sex Bomb Dancer. So yun nga po mga kaparokya, ayon dito kay Anjo Iliana ay si Jose Manalo daw po ang may kagagawan ng pagpapalit ng lyric ng nasabing kanta. At kung ano-ano pong negative ang pinagsasabi nito against nga po kay Jose Manalo, na kesyo mayabang daw po si Jose Manalo at dati niya daw pong gustong sapakin si Jose Manalo. At isa rin po mga kaparokya sa binanggit nito ay isa daw po si Jose Manalo sa sindikato sa nasabing noontime show. At ang pinaka pasabog nito mga kaparokya ay inahas daw po siya ni Jose Manalo. So basahin natin mga kaparokya yung statement nito regarding nga po dito. Ito na, for the first time at aaminin ko sa inyo, nung ako ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan, nag-live-in kami ng almost 1 year. Yang girlfriend kong yan ay dancer ng Eat Bulaga kasi gusto ko yung mabait. Minsan nag-LQ kami, nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yon, hiwalayan mo na si Anjo. May asawa na yan eh. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose sa babae, hiwalayan mo na yan, may asawa yan. Pinagalitan siya, medyo nag-iiyak ang girlfriend ko. So ang ending, medyo naghiwalay na kami. Ang ending, itong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala ginawa niya yon. Oo, ngayon asawa na niya si Mergin Maranan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Okay kami niyan, wala kaming problema masyado. Ang ano ko lang, ahas talaga itong si Jose Manalo. So mga kaparokya, kung ano-ano pong issue ang lumalabas kay Anjo Iliana. May problema pala ito sa mga dati nitong nakatrabaho, pero bakit ngayon siya nagsasalita ng kung ano-ano against them? Grabe, napaka-immature ni Anjo Iliana sa ginagawa nitong pangbabatikos at paninira sa dating nakatrabaho. Nakakalungkot mga kaparokya kung bakit nagkakaganto si Anjo Iliana. Knowing naman mga kaparokya, hindi naman po siya magkakaganyan kung walang tao or kung walang malaking tao sa likod nito. So yun nga po mga kaparokya, sa tagal na po ng panahon ay bakit ngayon niya lang po inuungkat yung ganyang issue? Masasabi ko talaga mga kaparokya ay lumabas siya para talaga sirain ang legacy ng noontime show ng legendary trio. At isa din po mga kaparokya, ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaganyan si Anjo Iliana ay para gibain nga po si Senate President Tito Sotto. Naniniwala po tayo mga kaparokya na may malaking tao sa likod ng pambabatikos or demolition job nito against kay Tito Sotto at sa Eat Bulaga. Mga kaparokya, nakakadismaya, nakakatawa, nakakalungkot ang nangyayari kay Anjo Iliana. Siguro mga kaparokya, may malaking problemang hinaharap ang taong ito at kung ano-ano na lang pong issue ang inilalabas nito kahit wala po siyang pruweba. Hindi po natin alam ang totoong kwento sa likod po ng pinagsasabi ni Anjo Iliana against Jose Manalo. Tanging si Jose Manalo at ang asawa lang nito ang tunay na nakakaalam kung bakit nagkatuluyan ang dalawang
ang pahayag or yung statement against Jose Manalo ni Anjo Iliana. Hindi po natin alam kung ano po ang tunay na totoo dito dahil ngayon mga kaparokya sa ginagawa po ni Anjo Iliana ay parang mas hindi po tayo naniniwala sa mga pasabog nito. Sa issue nga po nito kay Tito Soto na kesyo binabluff or tinatakot lang po nito si Tito Soto ay paniniwalaan mo ba ang mga pinagsasabi ng taong ito? Sabihin na po natin na totoo yan mga kaparokya, pero bakit ngayon lang po siya lumalabas? Bakit ngayon niya lang po pinagsasabi ang naging problema nito sa mga dating nakatrabaho? Talagang meron pong tao or malaking tao sa likod ng paglabas na to ni Anjo Iliana. Tingin ko mga kaparokya, malaki ang kapalit ng ginagawang ito ni Anjo Iliana dahil hindi niya naman po yan gagawin kung walang kapalit. So kung sino man po ang nasa likod ng demolition job na ginagawa ni Anjo Iliana, sabihin natin ay nagtagumpay kayo dahil good or bad publicity is still publicity. Pero ang nakakatuwa naman po sa reaction ng mga host ng Eat Bulaga or ng Eat Bulaga rather ay tahimik lang po sila. Mas masakit po yun mga kaparokya kapag tahimik or hindi po nagre-response ang mga pinatutungkulan nito. Mas masakit sa side ni Anjo Iliana yun. Dahil hindi po siya pinapansin ng mga ito. Kung ano-anong issue ang pinagsasabi mo para magpapansin, nga lang ay hindi ka naman po pinapansin ng mga taong binibira mo. So yun ang pinakamagandang ginawa ng Eat Bulaga ng mga tinitira or binibira nito ang manatiling tahimik. Alam nyo mga parokya, mas masakit yung hindi ka pinapansin ng mga taong sinisiraan mo. Parang sinasabi ng mga ito mga parokya, huwag natin pansinin yan dahil wala naman pong kwenta yan. Indirectly, pero yun po talaga ang ibig sabihin ng pananahimik ni na Tito Soto, ni na Bossing Vic Soto, or ng Tito Vic and Joey, even ni Jose Manalo. Kaya para sa akin mga kaparokya, wag na lang po sanang patulan ni Jose Manalo. Wag na lang po talagang patulan ng legendary trio. At kung patulan man nito mga kaparokya ay sa husgado or sa hukuman na po. Kumbaga mga kaparokya ay idemanda na lang po si Anjo Iliana kesyo maglabas pa po sila ng kasagutan sa mga pahayag ng nasabing laos na si Anjo Iliana. Masyadong papampam, masyadong papansin si Anjo Iliana na tila kulang mga kaparokya sa aruga, na kulang sa pagmamahal ng mga kaibigan, kulang sa pagmamahal ng kapamilya. Yan ang nakikita ko kay Anjo. Napaka-immature ng ginagawa ni Anjo Iliana. Isipin nyo mga kaparokya, yung kinakatago-tago nyong sekreto ay ilalabas ng isa mong kaibigan. Tulad nga po ng ginagawa ni Anjo Iliana. Sayang mga kaparokya ang legacy na iiwan ni Anjo Iliana sa Eat Bulaga at pagkakaibigan nito sa legendary trio. Si Anjo Iliana ang siya rin pong pumutol sa tulay na dinadaanan nito, na sa palagay natin mga kaparokya, when time comes ay pwede po sanang makatulong ang mga ito once na nangailangan po si Anjo Iliana. Pero dahil nga po sa ginawa nito ay wala na po itong mababalikan. Sayang mga kaparokya, nanghihinayang po tayo sa friendship na mayroon po ang legendary trio, ang Eat Bulaga, dahil pinutol na nga po ni Anjo Iliana. So sa issue po ni Jose Manalo na nilabas po ni Anjo Iliana, isa lang po ang masasabi po natin doon. Hindi ka po karapat dapat mahalin ni Miss Mergin. Dahil kung tunay kang mahal nito, ay hindi ka nito papalitan. At yung pagmamahal na hinahanap nito sa tao or sa isang lalaki ay nakita nito kay Jose Manalo. Tingin ko mga kaparokya, si Anjo Iliana yung tunay na may problema dito. Which is, yung mga gantong bagay lalo na kung personal ay hindi na dapat pinagkikwento pa. Dahil personal yon. Sana inisip na lang ni Anjo Iliana na meron din siyang anak na pwedeng maapektuhan
sa mga ginagawa nito. Tulad ng paninira nito sa mag-asawang si Jose Manalo at Miss Mergin. Nakakaawa mga kaparokya si Anjo Iliana sapagkat wala na po siya sa tamang katinuan. Kung tingin nito mga kaparokya ay nasa likod niya yung sinasabi niyang mga viewers, yung mga followers nito na nagmamahal sa kanya, mga kaparokya, nagkakamali siya doon dahil walang magagawa ang mga ito kundi pagtawanan siya once na idemanda siya ng mga sinisiraan niyang tao.